Tila wala ng katapusan ang kaguluhan na nangyayari sa Middle East sapagkat kahit na merong ceasefire ang United States of America at Iran, ang UAE at Saudi Arabia ay nakaranas na naman ng pinakabagong mga pang-atake. Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Sino ang umatake sa kanila? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 19, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa kaguluhan. Tila walang katapusang kaguluhan pala na nangyayari dito sa Middle East. Kahit na merong ceasefire ang United States of America at Iran, pero halos araw-araw ay merong mga pag-atake na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Middle East, kahit na sa West Asia pa man. Ganon din mga kaibigan ang nangyayari sa pagitan sa panig ng Israel, Hezbollah ng Lebanon, maging Hamas ng Gaza. Pero ang pinakabago nating pag-uusapan mga kaibigan ay ang Kingdom of Saudi Arabia, UAE, sapagkat ang dalawang bansang ito ay nakaranas na naman ng mga pinakabagong pag-atake. Ayon mismo sa ulat ng Iran International, meron silang headline na ganito: Saudi Arabia says it intercepted 3 drones entering from Iraq. Nagmumula mga kaibigan ang nasabing mga drones sa bansang Iraq. Ayon mismo sa Saudi Defense Ministry na nasagap ng kanilang air defense system ang nasabing mga drones. Isa itong senyales mga kaibigan na talagang hindi pa natatapos ang gera sa Middle East. Isa rin itong mensahe na hindi dapat magpakampante ang mga Arabo. Mensahe rin ito para sa ating mga minamahal na libu-libong mga OFWs na nasa kahariang ito. Dahil ang Saudi Arabia, ayaw man nating sabihin pero ang katotohanan talagang nagiging target na rin ito ng kanilang mga kalaban. Of course, maitatanong natin, umatake nga ba ang Iraq sa Saudi Arabia? Maraming mga nagsasabi na ang mga drone attack na ito ay hindi nagmula mismo sa gobyerno ng Iraq. Ang Iraq mga kaibigan ay isa rin sa mga bansa na kung saan naglagay ng proxy ang Iran. Kumbaga, meron din ditong militanting grupo na tumatanggap ng suporta mula sa Iran at ang kinakalaban nito, UAE, Israel o kung sino man ang mga kumakampi sa United States of America. At eto nga mga kaibigan, isa itong patunay na kung ang mga drone attacks na ito ay nagmula sa mga militant group sa Iraq na sinusuportahan ng Iran, ibig sabihin mga kaibigan hindi pa tapos ang Iran sa Saudi Arabia. Hindi man nagmula mismo sa Iran ang naturang pag-atake, pero parang ganun na rin dahil naglipat lamang ng pwesto pero ang konsepto ay ganun pa rin. Ang konseptong ito, atakihin ang Saudi Arabia. Ayon sa Defense Minister ng Saudi Arabia, isa itong maliwanag na paglabag sa kanilang soberentiya at sa kanilang seguridad. Isa pa sa mga hindi magandang pakinggan mga kaibigan na mula pa rin sa bansang Iraq. Hindi lang pala Saudi Arabia ang kanilang tinarget, kundi maging ang Kuwait. At ito na nga, kinumpirma na mismo mga kaibigan ng Iran International na ang mga pang-aataking ito ay may kinalaman pa rin sa conflict sa pagitan ng Iran at ng United States of America. Pero ayon sa kaharian ng Saudi Arabia ay wala nang dapat ipangamba sapagkat lahat ng pag-ataking ito ay pinabagsak na ng kanilang air defense system. At patuloy na nagiging alerto ang gobyerno ng Saudi Arabia dahil maaari pang magkaroon ng mga susunod na pag-atake. Kaya sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, nako mag-ingat po kayo mga kaibigan. Now, maliban sa Kuwait, maliban sa Saudi Arabia mga kaibigan,
ang United Arab Emirates nakaranas din ng pag-atake. At ang malubha mga kaibigan, ang target ay ang power plant ng UAE. Kinumpirma ng The Times of Israel ang balitang ito. Marami ang mga nagsasabi na malaki ang galit ng Iran sa UAE dahil sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Isa ang napabalita na ang UAE ay kasamang umatake ng Amerika sa Iran. Tinatarget ng UAE ang mga power plant ng Iran. Yan ay ayon sa ulat, kaya marami ang mga nagsasabi na hindi pa nakaka-move on ang Iran hanggang sa sila ay makapaggiganti. Ang larawan na inyo nakikita, yan ang target ng kalaban. At ayon sa UAE, mabilis na rumisponde ang kanilang rescue team at inapula ang sunog na naidulot ng naturang pag-atake. Pero ayon sa UAE, walang malaking impact ang naturang pag-atake at wala ring radiation level na nakikita. Kapag nagkataon na ito ay tuluyang mawasak ng kalaban, malaki ang damage nito. Maraming maaapektuhang bansa. Nagsimula itong mag-operate noong 2020. Kung sakaling ito ay mawasak ng kalaban mga kaibigan, malapit lang ito sa kanilang capital na Abu Dhabi. Malapit ito sa border ng Saudi Arabia at Qatar. Kaya nakakabahala ang naturang pag-atake sapagkat kung ito ay napuruhan, marami ang maaapektuhan dahil sa banta ng radiation. Pero mabuti na lang ayon sa ulat ng UAE na napabagsak din nila ang ilang mga pag-atake ng kalaban. Drone attack ang ginamit. Pero meron mang pumasok, pinabagsak naman ang iba. Isa pa mga kaibigan sa pinagkakatiwalaan ng UAE ay ang pinakamalupit na air defense system ng Israel na ngayon ay nakapwesto sa mga disyertong bahagi ng UAE. Tutulong ito sa pag-intercept sa mga future attack ng kalaban ng UAE. Alam ng Amerika, alam din ng Israel na ang UAE ay isa sa mga target ng Iran. Kaya marami ang mga nagsasabi na kahit na ano ang mangyari ay poprotektahan ng United States of America at Israel ang UAE. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Sa lahat ng aking mga mahal na OFWs na nasa UAE, mag-ingat po kayo. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!